Welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia, sa buong mundo. Anti-support social club, mga pare. Diba? Inisa-isa niya? Alam mo, dahan-dahan ka na masyado. Kasi pare, nabubulol ako doon, nakakalito kasi. Kasi sa Twister mga... yung pangalan ng ano natin. Hindi, ano kasi siya, English speaking talaga siya, straight. What up, ka? Pinipilit niya lang pinipilit niya lang mag-Tagalog ngayon. Hindi ako English speaking, barak nga ako mag-English. What up, Nig? What up? What up? Joshon Point nga pala pare sa YouTube, Facebook, lahat ng social media pare, nandun tayo. Pasuyo nga ako nun, Sob. Lahat nandun tayo pare, so go ahead, subscribe na kayo bro. Sa isa daw, General ng Soy Army. Puso ko nasa mga magsasaka. Ato classes, supremo na malitin mong classes na pangit. Kumakain ng puwet. Hindi gago. Makain ng puwet ng Sabi mo. Hindi ganun. Mahilig siya magpakain ng puwet. Hindi ganun. Wala, joke lang. Comedian nga eh. Comedian nga eh. Anyway, dadako na tayo ngayon sa Q&A. Sasagot tayo ng mga tanong mula sa putang inang Telegram group na to. Ang tanong! Putang inang Telegram group natin eh. Sila nag-aaway sila eh. Lagyan mo kasi ako ng sound doon pag ang tanong. Nag-group ko sa editor eh. Hindi, sa susunod na editor. Sa mga ano nga dyan, editor dyan na may extra time kaya gusto nyo magpasok ng another source of income, usap tayo pag-usapan natin. Kailangan din namin ng editor, syempre. Kung may mga questions kayo para questions, suggestion, iwan ninyo sa comment section or punta kayo dun sa Telegram natin. Pero reminder lang na magkaroon naman tayo ng class. O pinopromote namin dito yung rational, may class gumalaw. So ayusin ninyo, huwag kayo mag-away-away sa ano. Hindi sa mga susunod pre, siguro hindi na magkikik tayo dito ng hindi full name, walang picture nila. So mawawala na to sila Naruto, sila ano. Anyway, kaya yung pag hindi nababasa yung tanong nyo kasi ayusin yung profile nyo. So magbabasa kami. Pag yung alam namin totoong tao. Diba? Kailangan legit din pala. Legit. Yeah. Ngayon, tanong dito, medyo ang baduy na itong tanong niya, medyo supot, kaya hindi na natin siya papangalanan. Ang tanong niya, Pangalanan mo. 4 months na daw. 4 months na daw siyang sila na. 4 months na daw silang magjowa. Ginagawa niya naman lahat. Mukha naman silang masaya. Okay. Diba? Masaya naman daw sila. Ganto ganyan. Legal sa parehas na side. Pero, parang pahirapan daw. Parang tanggi ng tanggi. Ayaw daw siyang paisahin ba? Tapos, ang iniisip niya daw, ayaw siyang paisahin, hindi naman daw siya yung magiging first time kung sakali. Kumbaga may past na yung babae, may experience na hindi naman virgin. Ayaw daw siyang pabembangin, ayaw daw siyang paisahin. In-state ba doon kung ano yung nag-hold back dun sa babae? Ba't tayo siya paisahin? Wala, yun nga yung tanong niya, ano kaya sa palagay daw natin, bakit di siya pinapaisa? Masaya naman daw yung relasyon nila, legal sa parehas na partido. Mas mukhang masaya naman daw sila, yung relasyon nila, masaya naman daw. Unahan ko na. Depende rin niya kung paano siya umatake. Number one. Agree. Pangalawa, and hindi physically attracted yung babae. Right now. Right now, yeah. Pwede kasing pwedeng attract yung babae sa'yo in other way or other terms. Pero hindi in a physically and soul way. Yeah, kasi yung sex, kaluluwa ng babae yun eh. Kaluluwa nila and physically attracted dapat. Yeah. Kasi di naman sa magmamapogi, kasi pag physically attracted talaga sa'yo yung babae, kaya nilang ipunta doon. Pupunta ka nila doon sa mabebembang mo siya nang walang kahirap-hirap. Yeah, totoo. Nang hindi ka nag-e-effort. Totoo. Nagpa-flashback tuloy mga dati kong experience na, meron akong na-experience pare na, na-experience yun ba yun? Na pinupunta ka ng babae doon sa papuntang bembang, pero ikaw tanga-tanga ka noon, tapos parang, mapapaisip ka nga kumbaga, real talk. gentlemanly ba? Wag kaya. Oo, pero tanga-tanga ko nun. Baka tangina, hindi baka ito na siya na yung nag-initiate nito eh. May mga ganun eh, may mga sign dinadala talaga. May yun, sobrang obvious niyan. Kaya nila yun na dalin kayo dun sa ganung pagkakataon na sila pa magyayaya sa bahay nila pre. Tapos magugulat ka pagpunta mo, nasan yung mama mo? Bigla wala palang tao, kayong dalawa lang pero siya nagyaya sa bahay nila, no? Ganun yun. Tapos yung kumukulo na yung tubig, isasalang yung pancit canton, hindi nyo na nasalang. Kasi nga wala na eh. Tinuka mo na eh. Nagpatuka eh. Oh. Di ba?
Pero yun lang yung sa akin, ang nakikita ko dyan, pare. Kung hindi pa siya, 4 months, wala pa yan, no? Bago-bago pa lang yan. Baka kasi ang nakikita ko lang, based lang doon sa kwento, no? Kulang yung information natin. Pero ang nakikita kong ginagawa mo, pare, baka kasi hinihingi mo sa kanya yung bagay na yun. Which is para sa akin, isang sign na kasuputan talaga. Kunyari, sasabihin mo sa babae, kailan ba tayo magaganito? Kailan ba tayo Alaka. Diba? Sobrang supot na galaw nun, pare. Kasi kahit tanungin mo tong mga to, hindi namin ginawa na hilingin yan. Ginagawa namin yan. May mga moves para magawa yan. Diba? May mga moves, may mga lugar na parang willing na yung babae ibigay sa'yo yan. Hindi mo kailangan hilingin yan. So, ang nakikita ko, mali mo, pare, hinihiling mo. So, ito ang tip ko sa iyo, kung gusto mo talaga mabembang yung chikas mo na yan, 4 months na, alam mo naman na meron ng past na relationship yan, so hindi na virgin yan, hindi na dapat mahirap yan. Number 1, ilagay mo sa... Wait! Bakit? Bakit? May past na, hindi na virgin. Bakit? Hindi na dapat mahirap yan. Kumbaga that easy to bang. Hindi, ibig ko sabihin dapat sila naman dapat din na siya mahirapan doon. Ang dami talaga na itong slip Ay, na... bro, puta. Kailangan nila mag-gets yun kasi. Tangin ng Diyos yun pa yung uncancelable ang puta. Ina-assume ko kasi, bro, na kayo naman 4 months dapat hindi mahirap yan. Yeah, totoo. Tsaka hindi nga virgin. So Imagine mo kung si Ato bumitaw nun. pre. Tapos na karir mo. Pre. Batoy na molotov. Ito, number 1 mo kailangan gawin. Ilagay mo sa comfort na lugar. Kaya madalas natin ginagawa sa motel. Malamig. Diba? May pagkain. Dalhin mo dun. Kayo naman Walang mali siya dapat yun. Ang mahirap lang naman yayain yung babae pag first time ninyo magkakilala. Yeah. Diba? Pero kayo na 4 months, pwede mong dalhin nun. Dalhin mo sa malamig. Imposibleng hindi pa magpagalaw yan sa'yo dun. Diba? Boss. Tapos habang nandun kayo, pakainin mo, pare. Comfort. Pakainin mo, mag-beer kayo doon. Wow. Imposibleng walang mangyari, Brad. Kulang ka kasi, kulang ka sa seduction. Kailangan kasi talaga yun, seduction. Pag, ano pang example ng seduction natin? For example, yun na magkasama na kayo sa kwarto. Diba? Lapit ka sa kanya. Bubulungan mo na konti, pero yung labi mo, pababa na sa liig. Palibugin nyo kasi, bro. Nilapit yung bibig sa tenga, no? Kantutan. Wala na yun. Wala rin, pre. Hindi kasi dapat sinasabi yun, pero hindi yan hinihiling mo, bro. May mga moves na kailangan mong gawin doon, pare. Ma-add ko pa doon sa sinabi ni Josh, ayaw ng mga babae na sinasabi directly. Ang mga babae, indirect sila. Tsaka ultimo yung direct na move. Ah. Basa nila yan, magaling bumasa babae. Ang mga babae, gusto nila yung message mo indirectly. Yes. Tayong mga lalaki, directly tayo. Kung may ayaw ka sa isang lalaki, sasabihin mo ng direkta, di ba? Ang mga babae, kapag may gusto kang gawin sa kanya, gusto nila nang hindi mo rerektahin. Gagawin mo siya ng medyo nakukonfuse pa siya. Alam ko magulo pakinggan, pero ganun talaga mga babae nagpa-function. So, ipupunta mo siya sa bembang nang hindi sinasabi sa kanya directly. Tama yung sinabi ni Josh, dadahari mo, simulan mo pasayahin, kumain kayo ng masarap, tapos biru-biruin mo, ganyan, unti-unti mo. Patawanin, biglang boom, nakaubad na yan. Ganyan. Kasi ito lang, madaling, pinagkaiba lang. Malaking difference ng lalaki sa babae pagdating sa arousal, no? Ang lalaki, makikita tayo ng boobs, no? Makikita tayo ng sexy, arouse ka na, pare. Ang babae, hindi ganun. Mas malalim pa kung paano sila kumbaga, malibugan. Kailangan talaga ng hinihimas-himas yan. Hindi yung lampara, di ba? Lumalabas yung genie. Parang ganun yung babae. Himas-himasin mo muna, saka lalabas yung genie. Ganun yun. Hindi pare. hindi naman porket himasin sa pekpek, hindi. Kumbaga, ganun. may mga touch, may mga points yan dyan eh. May mga tamang lugar ng tamang hawak. Huwag niyong literal, mamaya. Sinabi mong literal, himas-himasin mo. Kinaskas mo yung pekpek nun. Hindi. Number 1 na gustong-gustong from the expert. Yan. touchy na parte ng katawan na gustong-gusto nila para yung balakang. Yan. Hawakan mo sa balakang. Pag hinalikan mo siya, subukan mong dampian yung likod niya, yung balakang niya, o yung bandang likuran dito, o kaya bewang, pisilin mo lang konti-konting pressure. Tingnan mo, magiging feminine bigla yung katawan nila. Try nyo lang. Sa likod, may bandang bewang, o kaya basta gumapang yung kamay mo habang hinahalikan mo siya. Magiging feminine yun. Importante yung confident mo sa pag-touch. Okay. And
yun, laging indirect lang yung message sa babae. Pupunta kayo sa bembangan ng hindi mo kailangan sabihin ng rektahan. actually, Yun ang kailangan mo Kaya missionin. nga love making Dalawa kayong kusinero niyan. Hindi pwedeng, pag ikaw lang kasi ng ikaw, puta, pag pangit ka, tapos ikaw lang ikaw, rape yun. Pero, tingin ko, sorry for cutting, tingin ko di naman tatagal lang 4 months yan kung hindi yan interesado sa'yo. Tingin ko may mali ka lang din kung paano ka umatake. Tingin ko ngayon niya lang napanood tong Anti-Support Social Club eh. At good thing na nagtanong ka sa amin dahil we can give you the perspective kung paano pumunta doon kasi we've been there than that. Yung sitwasyon mo na yan, nanggaling din kami dyan na kung di namin alam paano umatake. Ang inaayaw no? Oo, na-try na namin yan and then ito lang talaga pinaka-the best yan. Indirect message. Baka nalilito rin siya kasi baka nauso rin kasi ngayon which is tinira ko din yan dati doon sa TikTok ko. Sino tinira mo? Yung komento ng babae. Hindi yung babae, yung komento ng babae. What if ano daw ang gusto daw nila yung may consent. Consent. Na sobrang contradicting na pagka nanghingi ka naman sa kanila ng consent for bembang, nakukornian sila, nababaduyan sila dun sa ganun. Kaya wag kayong mainig sa ganun, pare. Consent Iba ang ng consent sa babae. Ang consent sa babae, seduction. Yung may gagalaw kang, I think, Josh, yung tinutukoy ng mga babae na consent is hindi rin, kasi nga indirect sila, diba? So yung consent na sinasabi nilang pinapayagan kanila, indirect din yung indirect message. nga, yun nga. Exactly. Walang pagmamatigas, di ba? Baka kasi nga nami-misinterpret nila. Baka akala nila pag sinabi ng consent na babae, Uy, magpaalam ka. payag ako na hindi kantutin mo ngayong gabi. Hindi ganun. Kumbaga, Which is understandable kasi direct yung mga lalaki. So pag sinabi mo sa lalaki, alam pa unawa niya, Actually, tatanungin ko yung babae para sa consent kasi ganun ang utak ng lalaki. umpisa mo sa kamay. Alam mo may consent, umpisa mo sa kamay. Kasi babaeng ayaw sa'yo, kawa mo, gaganon yung kamay. Tapos pagapang hindi rekta, pek-pek, kumbaga kamay, balika, takbayan mong ganun, himas-himasi mo, tapos sip-sip mo yung luga, mga ganun. Kainin mo yung puwet. Hindi porkit sex, hindi porkit bang-bang yung mission mo nung gabi na yon. Suso, backpack, hindi ganoon. Kumbaga yung soul ng babae yung hihimasin mo. So paano yun? Bro, meron nga akong experience na hindi naman namin love yung isa't isa. Yan, from the expert, go. Alam niya na hindi ko siya love. Alam ko din na hindi. Teka lang, hindi mahal pa yan. Hindi sila magjowa, hindi mahal. Na bang-bang, paano? Kumbaga parang andun lang is yung respect sa isa't isa and siguro somehow attract din sa ibang bagay pero alam namin na hindi namin love yung isa't isa. Boost. Okay, no? So libog lang talaga isa. Boost. Oo, pwede. Libog din ako sa beauty niya, sa katawan niya. Ganon din sa ginawa kong effort. Boost. Diba? Kasi tayo mga lalaki na in love tayo, tama yung sinabi ni Josh na by visual, ang mga babae, they tend to fall in love by on what they hear. Kung ano yung naririnig nila madalas. So, kung magaling ka mambola, kaya nga yung mga komedyante, mga mabuladas na artista, di ba? Ang lulupit ng mga chick nila. Alam mo! Kasi nga, napo-fall in love yung mga babae on what they hear. Di ba? So, kung maganda rin yung naririnig nila sa image mo, si Ato, ganyan, sikat, marami rin may respeto. Napo-fall in love din sila dyan. So, atakihin mo siya ng indirect. Ako, dinadaan ko sa biro, pinaka-effective lagi sa akin sinasabi ko para masama ko sa motel yung mga nagiging girlfriend ko dati. Paano? Punta tayo sa pangalawang bahay. From the expert, go. Punta tayo sa pangalawang bahay. May bahay pa pala kayo dito. Ano to, condo? Ano to, Airbnb? Tapos wala, natawa na lang kami ng tao pagdating ko doon sa garage. Ano to, tangin mo. Pakiramdaman. Diba? Pero para sa akin sa 4 months, gusto kong comment down below, nalaplap mo, kahit kiss man lang ba? Oo. Tingin ko naman meron yan. Pagka laplap, parang papunta na rin dun no? Kasi pag nalaplap yan, malapit na yan Sa inyo ba, ilan ang weeks or months para meron na dapat score Parang ganun. Depende sa gusto ko sa kanya Kung gusto ko lang bembang, mabilis. 2 weeks. Weeks lang. Weeks lang, no? Or maximum na yung 1 month, pre. Oo. Ikaw? Sa akin nga, depende nga yun sa babae. Kung yung babae, mahal ko, parang di nagmamatter sa akin kung kailan Kahit 2 years, okay lang sa'yo maghintay ganun? Hindi ako naghihintay kasi. Kasi hindi yun yung priority ko. Legit pre, parang umuwi ako. Pag uwi ko dito, parang 1 year akong rumatrat.
wala naman akong ano nun eh. Pero okay lang sa'yo, about 2 years wala kayong bebang, pero girlfriend mo siya. Magkasama kami, live-in kami, tas busy ako. 2 years. Parang saan, oo. Kasi Okay lang. Kasi hindi yun yung priority ko eh. Hindi naman niya gusto. Oh. Kumbaga parang Ako wala sa masusunod kanya. Ang eh. pangit kasi doon pare, pagka gusto mo tapos ayaw niya. Yeah. Hindi Yun nga, maganda. pag mahal ko, di ba, pag mahal ko madalas, puta, minsan nga nawiwirdoan sa akin babae kasi, tangina parang hindi siya into sex ah. Pero pag gusto ko, kinang ina, harabas talaga. Pag gusto ko. Kinakaya mo yung puwet. Pero may mga chance na, puta, parang buwan wala. Kasi di ko trip, hindi ko gusto, di ba? Hindi kasi yun yung priority ko. Di ba? May mga lalaking ganun. Tangina mo, supot ka lang. Di ba? Wala kang alam. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung wala ka sa mood talaga doon sa tatanggihan ka. Pag tinanggihan ka na ng babae Yun na ang gusto mo, negative. Wala kang mga option. Ibang usapan na yun. Wala kang Ibang choice. usapan na yun, pare. So yun, no, sa mga may problema dyan ng ganun, konting himas lang. Again, wag niyong literal na himasin yung babae. Hindi. Kumbaga, alamin ninyo yung kiliti. Kilitiin ninyo, alamin ninyo yung comfort zone niya kasi doon bubuka kayo babae, doon mawiwet yung babae pag nandun yung babae sa comfort zone niya. Komportable siya doon sa situation na unasan siya. So, ganun ang paglaro ng pare. So, kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare. Teka lang. Hindi. Isa pa bang ano? Hindi, para sa, ito pa. Para sa akin lang din. Ano ko lang din. Check mo lahat. Check mo lahat. Okay. Yung babae, check mo yung babae. Kasi pag yung babae, yung parang kagalang-galang feminine, yung alam mong hindi into sex talaga. Oh, may pass siya, pero alam mong parang long-term sila. Diba? Yung parang okay din yung ex niya, parang kagalang-galang na nila lang, hindi fuckboy. Parang ganun. Ibig sabihin, hindi into sex talaga yung babae. Check mo yung ganun. Timbangin mo rin. Ngayon, ikaw, kung ulul na ulul ka naman, gusto mo nang makabengbang, check mo nga yung babae. Pag hindi siya pangbengbangan, patay tayo dyan. Para kang nagkikrave ng adobo tas sinigang yung meron ka. Diba? Parang ganun yun eh. That's good. Dapat clear ka muna sa sarili mo eh. Bakit ka ba nagpapasok ng babae sa sistema mo? Bakit ka ba nag-pursue niyan ng babae? Bakit ka nag-commit? Para lang ba sa bengbang? Or para magkaroon ka talaga ng life partner? Kasi magkaibang bagay yun eh. So dapat clear ka muna kasi hindi mo pwedeng hanapin yung bengbang sa babaeng pangkasalan kasi may babaeng pangkasalan, may babaeng pangkama eh, di ba? So that clear ka muna. Hindi pwedeng banat ka ng banat. Andiyan na, infatuation, mahal, love, okay na yan, tayo na. Tapos biglang, hindi ako iniyot Hindi nagpapayot sa akin Di ba? Mahirap yun. Ngayon, may isa pa akong advice sa'yo. Kung hirap ka talaga dyan sa babae, try mo na sa lalaki. Gago. Tangin. Bakit? Judger kayo Tinuruan pa nga. may Judger to mga bakit? May masama ba doon? Ha? Ano masama doon Wala, bahala ako. Kupal. So yun gawin ba? Ako madagdag ko lang Try ka doon. ni Sir Jack. Maganda yung mga sinabi nila. Okay, try mo sa yung iba nating kababayan dun sa kung sang lugar na yun, sa ano muna sila katawan ng puno ng saging, no? Gago. Meron na nga ngayon bro sa hollow blocks pre. May butas yung hollow Hollow blocks. blocks? Nakita ko yun. Walang kagaguhan yun. Sugat ka ron. So gawin baka naman sa akin maidagdag ko lang doon. Tingin ko ayusin mo yung yung arsenal mo sa kung paano ka mag-approach ng babae. Manood ka pa na manood ng mga video namin, marami kang matututunan. Yeah. So lagi mong tandaan na indirect dapat yung atake mo sa babae. Kung gusto mo siya iyain ng bembang, wag direct ang salita, daanin mo sa actions. Lagi kang mag-i-smooth and dahan-dahan. Ayaw nila ng mabilis, bigla-bigla. Madaliin pre. Kaya nga sa sasakyan, di ba, may first gear, second gear. Doon ka muna, parang isipin mo, parang ganun lang din yun. Umpisahan mo sa painit ng engine. Yeah. And then mag first gear ka, second gear, gas pabilis na Dandan, mabilis. pre. Oo, ganun. Okay, may dagdag pa kayo. May mabilis din akong tanong dito. Sige, go. Ano yung mabilis na tanong mo? Boss question. Galing kay Eman Medina sa YouTube to. Ina mo, Eman. Joke lang. Shout out, Eman. Kasuputan ba sa lalaki ang pagiging jack of all trades? Master of none? Sana maging topic to soon. God bless. Josh. Jack of all trades yung to. Yun nga, yung ADHD. Master of none. Para sa akin, wala namang, hindi naman, actually, malabo ka nga maging supot kung andayo mong ini-explore na bagay-bagay. Para Bakit? sa akin, Kasi magiging supot ka lang naman magiging supot ka pag wala kang hobbies, wala kang ginagawa sa buhay mo, nakatenga ka lang sa bahay mo.
'Di ba? Para sa akin malabo eh. Malabo kasi if you explore yung mga bagay na kakaiba na yan, iba-iba yung ginagawa mo. Like, for example, para sa akin nag-workout ako, may sports ako, nagmumotor ako, mga ganong shit. Marami kang natututunan sa iba't ibang tao, no? Natututo ka na makipag-socialize. So, marunong ka makipag-socialize, medyo lumalayo ka na sa pagiging supot. Marami ka nang alam, so ibig sabihin, pag marami kang alam, marami kang conversation na pwedeng i-open sa mga tao, hindi ka na boring. Totoo, maraming stories. Hindi ka na boring. So, again, malabo ka na maging supot. Sa mata ng iba, yeah. No? So, again, yung mga babae rin naman, ang gusto rin naman nila yung interesting sa kanila, yung lalaking maraming alam, marami silang matututunan. Yeah. So gusto nga nila I want an older man because maraming kasing storya. Maraming storya. So, tapos na sa laro, di ba? Tapos na daw sa laro. Malabo ang maging supot. Magiging supot ka lang talaga pag taong bahay ka, hindi ka lumalabas. Ang taba na ng chicks mo, dito mo, ang lawlaw na sa mukha mo. Totoo ako sa taba na ng chicks. Kasi, sorry. Hindi ka lumalabas. Hindi yan, pre. Papahype mo. May chin ka dito. Yung yung mukhang chipmunk na, kasi nasa bahay ka lang lagi, puro ka computer. Doon ka mag-iisupot eh. So, ikaw to. Jack of all trades, master of none. Para sa akin, pag wala kang, kasi tangina parang ganun ako eh. Yung tangina ang dami kong sinusubukan. Yung parang tangina, ang dami kong, may ano nga ako eh, parang may side nga ako. Ang dami kong gustong gawin, ganito ganyan. Ang dami kong ginagawa. Tas dapat at least dun sa marami mong ginagawa, that may natatapos ka kahit isa eh. Kasi hindi ka agree sa Jack of all trades. Yeah? Oo. Para mas prepare mo na may master 1 ka pa rin. Para hindi sa sabog yung stats mo. Totoo. Para sa akin, walang dating yun, yung Jack of all trades. Yung Para master sa akin. of none. Oh. Pero hindi siya support. Hindi siya supot. Wala lang siyang dating. Support yun. Hindi, may mga, ewan. Depende sa'yo eh. Wala siyang dating. Kasi may mga tao naman na okay na sila na NPC lang sila eh. 'Di ba? Hindi naman lahat ng lahat ng lalaki kagaya natin na nag-strive para sa karangyaan, para sa freedom na sagad. Sabagay. 'Di ba? Pero sige, go. Tapos depende pa rin sa'yo kung anong trip mo. Tangina, kung yun yung trip mo, bahala ka sa buhay mo. Pero kumbaga limitado lang din yung niyan, yung rewards niyan. 'Di ba? Pero hindi siya kasuputan o kasuputan siya. Hindi siya kasuputan, pero kabobohan siya. Kung lalaki ka. Para sa akin, kabobohan yun. Kasi nga, wala ka na-accomplish eh. Para sa akin, maging malupit ka lang muna sa isa or dalawang bagay. The best, no? Oo. Ako din. Malupit ka lang muna sa isa or dalawang bagay. Like for example, may mga namimit ako na gano'n na utal-utal sila magsalita, mahiyain, pero putang ina, halimaw sa ganito, halimaw sa ganito, ganyan. Putang ina, may value sila. Totoo naman. Di ba? May bilang sila. Ang angas nila. Kasi meron isang bagay na ang lupit nila dun. Sila lang yung malupit dun. Kunyari dito sa kwarto, sila lang yung malupit dun. So mas maganda, may malupit ka sa isang bagay muna. Tangina ng Jack of all trades yan kasi para sa akin, may side yan eh. Ginagawa mo yung mga nakikita mo na nag-work sa iba. Para sa akin, ganun yan eh. Ginagaya yung mga nakikita niya sa paligid. Ginagawa niya ng ginagawa. Tangina, wala ka nang na-accomplish. Tangina, yung edad mo, hindi umuurong yan. Totoo. Alam mo, ang Jack of all trades, parang walang pinagkaiba sa ADHD para sa akin. Parang hindi ka nakaka-focus sa isa, ayaw mo na nito, ganun bibitawan mo na yung isang dreams mo na to. Agree din ako sa sinabi niya to. Pero agree din ako kay Josh na hindi mo siya matatawag na kasaputan kasi kahit pa paano, marami ka na-explore. And marami kang stories na may share and explore mo yung life. Yeah. Marami ka na experience. That's good. Hindi siya support. Pero hindi ka rin masasabi natin na magi-stand out na may pagmamalaki mo, 'di ba? Advocate ka lang. Oo, actually ang Jack of all trades walang pinagkaiba sa normal. Yeah. Kasi magiging above normal ka lang naman talaga pag nag-excel ka sa isang bagay o dalawang bagay. Totoo lang eh. Bawa, naging dancer ka sa isang bagay, kaya ni Josh. Naging si Ato ka na malupit mag-content ng mga bagay-bagay. O nag-excel siya. Meron kang pagkakilanlan. Pag Jack of all trades ka kasi, wala kang karakter. Wala kang pagkakilanlan.
Kahit ikaw mismo sa sarili mo, di mo alam kung sino ka. Kasi wala kang minaster eh. Yun lang naman. Pero hindi ka support. Huwag ka mag-alala kung jack of all trades ka. Pero bobo move yun kasi mahirap maging success ng jack of all trades. Tandaan mo yan. Kung pipili ka rin naman ng gagawin mo ng agree din ako dun sa mga sinabi nila, no. Pero yun nga, siguro mamili ka lang siguro mga tatlo or dalawa na hobbies na kaya ng oras mo. Nandun talaga yung pursigido ka talagang i-push yun. Kasi mahirap na again, jack of all trades ka, ang dami-dami mong tinatry, pero hindi mo naman gusto. Diba? Doon ka mawawala eh. Doon mawawala yung sarili mo na parang gusto mo lang sumabay, uso to, gusto ko sumabay. So, siguro para sa akin, yun nga, hindi nga supot ang pagiging jack of all trades, pero nandun ako sa stand na dapat yung ginagawa mo nasa 3-2 lang. Na gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mo. Oo, totoo. No? So, or pwede rin maging 5 yan. Sobrang dami, no? Jack of all trades ka sa 5 na yon, but still, meron kang isang bagay na may pagmamalaki mo yung na... best ka, yung magaling ka talaga doon. Kaya mo siyang gawin. First love mo. Yeah. Nilupitan mo doon, hindi pwede eh. Kasi wala pa akong nakilalang nag-jack of all trades tapos masasabi ko na tumatak siya sa... Di kasi gumagana eh. Tinry ko na lahat, di gumagana eh. So, may gamot ako dyan sa ganyan na pakiramdam. Tinry ko na, ang dami ko nang sinubukan, di gumagana eh. Ilang beses mo sinubukan ba? Oh. Baka nag-isang, yung tawag may word na ganyan, yung lingas kugon ba yun? Yung sa umpisa lang. Yeah. Yun ang nga problema eh. Yun ang pangit. Ang dami mo kasi tinry, wala ka na consistency. Yun ang pangit. Yun ang jack of all trades na masasabi ko. Pag yun ang jack of all trades ka na tinatry mo lang siguro 2 beses lang, tapos umalis ka na ayaw mo na, hindi. Yun ang jack of all trades na support para sa akin na nag-enroll ka lang, kunyari sa gym, nag-enroll lang 1 month, ayaw na. Wala na. Tapos hindi mo na tinuloy-tuloy. Hindi ganun. Ang stand ko ng jack of all trades para sa akin, yung meron kang, gusto mo yung 3, talagang tuloy-tuloy hanggang ngayon ginagawa mo pa rin. Totoo. So, sa 3 yon, yung isa pinakamalakas ka doon, tas yung 2, gym, o kaya content creation, parang hobby side quest na lang, no? So yun, kung may gusto pa kayong mga itanong, ilagay nyo dyan sa comment. Agree ba kayo, no? Sa inyo ba, jack of all trades, support ba o hindi? Ilan ang mga hobbies nyo pare? Lagay nyo sa baba. Interested kami dyan. Mabasa yan. No? So don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Anti-Support Social Podcast. Malina. Mabilis. Pag tuloy-tuloy, nabubulol ako. Nang ina kasi matigmamadali ka. Nasamit pa. Relax ba? Sabi pa ako. Right na. Sabi ko sa inyo eh. Nagmamadali. Relax ba? Kalma. Nang ina, cut mo na nga.